Senator Aguila may libingan ng sangkatutak na mga sanggol. Senator Bato pinaiimbestigahan ang lugar. Nadiskubre ang ilang bangkay ng sanggol na basta na lamang ibinaon sa sinasabing iligal na sementeryo ng kultong SBSI sa sitio Kapihan ng Socorro, Surigao del Norte nitong Sabado ng umaga. Ayon sa ulat ni Abante reporter Dolly Cabreza, ito'y matapos magsagawa ng ocular inspection sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, at Senadora Risa Hontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women's, Children and Family Relations sa sitio Kapihan ng Kulto. Ipinakita ni Hontiveros sa kanyang Facebook page ang nahukay na bangkay na isa sa mga bata na umano'y anak ng isang Mr. Randolph Balbarino. Hindi ko. Yan po ang alam ko. Wala siya. Nangista siya. Siya daw nagpugo sa bata. Ito naglubong That's my knowledge. Ito na Rexon. naglubong. Dito, gilubong. Ang mga nailubungan dito sir sa mga bata. Natanawon na ko. Na why mga Siya karga niya yung bata. Siya daw This is nagpugo. the cemetery that we established. Wala po kaming ibang cemetery, sir. Nilipat nga daw. Bakit Saan nilibing? Saan nilibing? doon sa Pantagong sir sa Kudanggil. malapit sa Pantagong. Nilipat lang ito ngayon. Bago lang. Mali ang date. Mali ang date kasi namatay yung anak ko 2020. At tapos yung nanganak ng asawa ko December 14, 2020 namatay siya December 16, 2020. Kaya nilibing ko siya December. So hindi to cemetery, hindi to original Hindi, cemetery. hindi to. Itong bago lang to Macross. Bago to po. Bago yun. Bago oh. Kailan lang ito ginawa? Kailan nyo ginawa to? Ha? Kailan ito ginawa? Bago lang. Sir, after po nung wala pa pong permit dito, wala pa pong permit, naglilibing na kami. Oo. Tapos, ang ginagamit talaga naming libingan, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing. Pero, di ha, pwede naman din sa siring. Tapos, ngayon lang, kasi ngayon lang ito na-execute yung deed of donation, ngayon lang na taon, dito na talaga officially nalilibing yung mga tao. Nilipat yung... Wala pong nalilipat, sir. Wala po Eh, talaga. sabi niya na doon niya nilibing. Doon niya nilibing yung anak niya. Tapos ngayon, nandito na. Ito po is Ibig ang sabihin, isa-isa nilipat. lang sementeryo dito sa Kapihan, wala pong ibang area. Saan mo nilibing yung anak mo? Sa baba na Pwede po Kudanggil. yung ano, yung parang chimney, yung ano, pagsakay ng landing ba? Doon sila Landing. Sir, bakit namatay yung anak mo kanina? Kasi yung anak ko sir, sweet siya, pagpakanak siya. Tapos, gusto ko siyang, kasi yung bata parang nakakain ng ruby sa sabi ko sa asawa ko, punta natin sa bayan para ma-hospital yung bata, para mabuhay siya. Kasi, tatlo na yung anak ko sir, dalawang babae, isang lalaki ko. So bakit hindi na sa ospital? Kasi pinagbawalan sir. Nagbawalan. Sir, hindi po talaga tayo totoo, sir. You have to check Sabi the ng asawa records ko, sa bakit hospital. galing pa natin yung anak natin sa hospital, andito naman yung Panginoon natin na si Senyor Aguila. O kaya wala akong magawa kasi ayaw din ng asawa ko. Dahil sila talaga ang masusunod. Bakit ko pilitin mong lumabas? Ano mangyayari sa inyo? May nakaharang doon dalawang dito, hindi ka makakalabas. Basta-basta dahil may mga bilang Kahit kunwari agaw buhay na, bawal lumabas. Pero sa tingin mo, madala mo yung anak mo. Kung dito talaga yung cemetery, madala mo ba sa ganyang daanan? Yung bata? Dito, kung ito yung sabi nilang cemetery, kaya dalhin yung bangkay dito sa dinaanan natin. Sa tingin mo, yung bata mo, yung anak mo, kung totoong dito daw, sabi na dito daw yung cemetery. Hindi naman dito sir. Kaya yun yung point. Yun yung point. Hindi Kaya naman. ba? Kasi mahirap na, di ba? Kahit tayo naglakad, walang dala. Mahirap ka mag-ayun. Doon lang talaga sir. By the way, sir, we asked to the ISP insective Okay. To check kung nandito yung mga tao. Yun sa kanya. Kasi siya ang nakapagtulong. Do yung job. So gawin na nyo ngayon. Yes, sir. Ibinerte natin, sir. Dito sa kapit. Hindi ay.
naog sa dito kay Inyon. Yung sa pagkakaalam ko kung proseso. May permit po ba kayo dito para mailibing dito yung mga... We have the barangay resolution po as, dinideclare po ito ng barangay as annex cemetery ng barangay Sarili. Kasi marami po nagtatanong, parang nakaka-alarma nga naman po na bakit marami mga bata. Hindi ko po alam kung bakit namamatay yung mga bata po. Bugay naman katiri. Baka maobserbahan mo siguro, bakit mga bata? Bakit kulang kayo ng child care dito? Hindi ko po talaga alam yun, sir. Yeah, 1 year to 1 years, 2 years old, 3 years old, namamatay. Di ba dapat ang bata, hindi yan basta-basta namamatay? Bakit kaya Sir, hindi lang po ng mga bata, meron po din mga matatanda dito. Oo, Marami bata. Hello, 21 na pinanganak, namatay, 22, 1 year old. Ito, 21 na pinanganak, 21 namatay. So, 2 days lang yun, sir. 2 days. May mga days. Ito pa, di po, matanda na yun. 21. Ito tala. Hindi ba niya, Kaya, so anong recommendation nyo dito, sir? Sa nakita nyo dito sa master? Sir, dito sa camera. This has to be investigated. Siguro natin na walang pan. There's no other questionable circumstances leading to the death of these children. Ayun, babata eh. Babata, 1 year old, 2 years old, meron pa ilang araw lang. So, ibig sabihin, kung ganun, baka kulang kayo sa alaga dito. Hindi, binabawalan yung mga mothers na dalhin sa proper child care yung bata. Bakit matay ng ganun kaaga? Talaga, sir. We are very open for hospitalization, medical. In fact, we have a medical assistance po sa ina-extend ng aming organization. Tapos, pinapadala sila sa labas. Yes po, sir. Ito. As far as Davao, Cebu City, Surigao, ganun po yung ano naman dito sa sistema po, sir. Pero ma'am, nakausap ko yung mga dating miyembro, ang sinasabi nila wala man daw bakuna dito, Sir, walang nutrition para sa mga bata. that's another story. Ganito lang pinipersecute kasi kami, sir. We cannot expect them to say positive against us. Ano po? Sige po. Sige. Salamat ma'am. Salamat. Magandang umaga po, Senator Bato. Welcome back sa Pitig na Bayan. Magandang umaga sa inyo, Joyce at Johnson at Morning ating po. mga taga-subaybay. Yes, good morning. Good morning sa inyo. Kami ulit ang mga ka-Jojo po na mag-i-interview po sa inyo ngayong umaga. Senator, saan kayo ngayon? Nandyan pa ba kayo sa Surigao? Nakaalis na ako, no? Andito na ako ngayon sa Davao. Nakaalis ako doon sa Surigao. Oo. Sa Davao na ako. Kailan po kayo pumunta doon? Tsaka gaano katagal kayo doon, Senator? Mga around half day rin. Mga half day rin ako doon sa sa may Socorro area. Sabado po? Nung Sabado. Oo. Sabado nangyari yun. 15. 15. 14. Oh. 14 14 pala. 14. Opo. So, kwentuhan nyo naman kami, Senator, anong nakita nyo doon? Well, nakita natin doon talaga yung actual na area, kung saan sila nakatira, yung kanilang community doon sa loob ng kapihan, at nag-inspection natin yung White House ni Senyor Aguila, kahit na alam naman natin kung mayroong mga dapat iligpit, dapat itago na mga kontrabando man or whatever, mga incriminating evidences na andon ay pwede na nilang nilinis, di ba? Pero still, minabuti natin napuntahan talaga yung area, pati na rin yung kanilang sinasabing training ground, pati yung sinasabi nila na mass grave daw, yung kanilang may sementeryo doon. Pinuntahan natin. At ang pinaka-importante doon is nagkaroon din ng dialogue with all the members of SBSI doon sa kanilang parang gym nila doon sa loob. Mm-hmm. So, nakausap natin sila at nalaman natin yung side nila. At yun,
napagbangga natin yung mga sinasabi ng mga accuser at ng mga accused at saka yung mga membro ng Socorro ng SBSI na nandoon sa loob ng kapihan. Mas maganda na yung nakapunta at least hindi hanggang Senado lang yung investigation na ginawa natin kundi sa area mismo napuntahan natin. Senator, kung personally nakita na po ninyo yung lugar ng SBSI, yung sitio kapihan, yung mga dating tanong sa Senado na mukhang hindi masagot-sagot, nasagot ba sa pagpunta nyo sa SBSI? Lumino ba ang kwento o lumabo? Yung ating pagpunta doon ay naka-reinforce yun sa ating pagdududa talaga na merong tinatago yung grupo na at talaga yung intensyon nila na depensahan yung kanilang leader na si Senyor Aguila at saka yung mga opisyalis ng kanilang grupo ay halata talaga na protektahan nila sa kanilang mga sagot na tinanong natin sila doon na face to face. Nakikita natin talaga na meron silang pinoprotektahan at ayaw magsabi ng totoo. Opo. Yun hong mass grave na sinasabi, bakit ho kinakailangan, Senator, na i-exhume yung ilang bangkay po ng bata na inilibing dun sa lugar na yon? Well, Johnson, nagkataon lang yun, no? Dahil may mission ang NBI doon na i-exhume yung isang nilibing doon na bata dahil nga merong nag-complain sa kanilang opisina na yung father na nilipat daw yung libingan ng kanyang anak doon sa sinasabing bagong libingan nila. Nag-report yung father, nag-complain at yun, ginawa nila yung exhumation kasi nga nagreklamo yung father na kaya daw namatay yung kanyang anak dahil kahit gusto nilang dalhin sana sa ospital, yung kanyang anak na naghihingalo ay hindi daw sila pinayagan ni Senyor Aguila dahil ando naman daw si Senyor Aguila. Siya naman ang Panginoon na pwedeng lumunas ng sakit ng bata. Opo. So, yun ang nangyari. Kaya in-exhume ng NBI. So, nagkataon rin na nandun tayo sa ating pagbisita. Sinabay nila kaya nakita doon. Opo, Senator, tama ba? Ang sabi sa reports, wala daw maayos na death records ang grupo? Wala talaga. Para lang notebook lang yung ginawa nila doon na record sa kanila mga nilibing doon. Wala nga death certificate dahil nga bawal bumaba doon sa munisipyo at magpa-record. So, diretso na lang nila nilibing yung mga bata. So, wala talagang matinong record sa yung mga nilagay nga doon para halatang minadali yung pag-prepare ng kanilang libingan doon, nilagyan ng mga pangalan at saka halata na bagong prepare lang yung lugar. Ano ho nakikita at nakita natin mga bata, karamihan mga bata ang nakalibing doon. Nako. Yung iba kakapanganak pa lang namatay agad, yung iba mga 1 month, 1 year ganon. So halos puro mga bata yung nasa libingan na yun. Ano po nakikita ninyong pananagutan ng grupo kung meron po mga ganon na prosesong hindi po nila inireport, for example, even to the LGU, na may mga namamatay po pala sa kanilang lugar? Well, I have already advised NBI to conduct investigation kung ano yung mga batas na na-violate nila doon sa mga ginagawa nila yun. At saka, hindi lang yung na-violate nila sa paggawa nila ng sariling libingan, kahit na kung ito yung meron bang permiso from the local government o wala, or hindi lang yun, kundi pati yung mga circumstances behind pagkamatay ng mga bata dahil nakakagulat na parang ang babata pa namamatay kaagad. So, yung nga sabi ko, dapat investigahan rin yung pati yung circumstances of the death of these children. Opo. Para kung meron mga dapat mananagot dito, ay dapat mananagot talaga dahil buhay ay buhay. Hindi yan pwedeng i-compromise natin. Lalo na yung buhay ng bata. Puro bata ang nakalibing doon, karamihan. Puro bata talaga. Senator, yun hong issue nung pagbawi ng DNR doon sa rights ng SBSI para linangin yung area po na yan ng sitio kapihan, yun ho'y kailan ba i-implement at anong plano sa mga miyembro ng SBSI na kinakailangang paalisin
dun sa sitio Kapihan. Na-address na ba yon? So far no, Johnson, sa ngayon ay nakasuspend pa lang yung kanilang PACBARMA, yung Protected Area Community-Based Resource Management Agreement between the People's Organization, that is SBSI, and the DNR, representing the government. So, suspendido yan ngayon, pero later on magpalabas ang DNR ng final na decision as to kung i-revoke ba nila yan or hindi. Naghihintay lang tayo sa DNR kung ano magiging resulta niyan. But based doon sa dialogue na ginawa namin, kasama ko rin doon si Governor Lyndon Barbers ng Surigao del Norte. Opo. Sa aming ginawang dialogue ay nung una tinanong ni Governor kung papayag ba silang magpa-relocate kapag magdesisyon ang DNR na putulin yung kanilang agreement at sila i-relocate. Unang-una, napakalakas yung kanilang resistance. Ayaw sumisigaw. Ayaw nila magpa-relocate. So, nung ako naman ang nagsalita, sinabihan ko sila na respetuhin natin yung magiging desisyon ng gobyerno. Ang gobyerno naman ay hindi magde-decide para sa ikakasama ng kanyang mga tao, tauhan. So, respetuhin natin. At kung hantong tayo sa resettlement, andyan naman din si gobyerno, nagbigay ng assurance na tutulungan niya yung mga tao. Then medyo kumalma naman yung mga tao at sabi nila, susundin daw niya yung order ng gobyerno. Opo. Senator, dun sa inyo pong pagbisita, meron po ba kayong nakilala na local doctor doon sa community? Kasi para may mga balita rin po, Senator, na wala nga daw pong doktor na tumitingin dun sa mga bata. Pinagbawalan pa raw di umano na magpabakuna laban sa COVID at may sarili daw silang bakuna. Parang ganun daw po sa reports. Na-confirm niyo po ba yun? Wala ako na-meet doon na nagpakilala na doktor o nurse dahil ang claim lang nung secretary na kausap namin doon, secretary ng SBSI, ang claim lang niya na meron na sila mga membro na mga registered nurse at sila daw nangangalaga sa pangkalusugan ng mga miyembro. But sabi rin naman ng yung isang father doon na nagreklamo doon sa patay na nilibing na gusto niya ipa-exhume, no? Sabi niya, tumatay yung doktor daw doon ay si Senyor Aguila. In fact, si Senyor Aguila pa nga daw ang nag-perform ng IE Oo nga doon daw. sa kanyang asawa nung